Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Pahayag ni Senator Erwin Tulfo kung sino ang pwedeng magiging state witness. Ay nako, pwede daw ang mga congressman. Ito na, stick to the plan. Kung anong script, doon lang tayo ha. Title. Erwin Tulfo, pabor, gawing state witness ang mga congressman. Ayos. Pabor si Senator Erwin Tulfo na mga kongresista mismo ang gawing state witness sa investigasyon ng flood control scam. At hindi ang mag-asawang Diskaya o ang mga tinaguriang BGC boys mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ito ang payag ng senador. Pwede pa siguro yung mga mambabatas pag nagsalita dyan, yung mga na-accuse dyan. O willing ka ba magsalita? O sige, ituro mo. Sino pang alam mo na nandyan nakasamahan yung tinatawag na contractors? Ayon kay Tulfo, malaking insulto sa taong bayan kung gagawing testigo ang mga contractors o corrupt DPWH officials na inaakusahan na ng pagnanakaw. I mean, common sense. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Magnanakaw, gagawin mong state witness? Absuelto? Katangahan naman yun I totally disagree. Mamaya, magko-comment din ako. I totally disagree itong punto de vista ng senador. Giit pa ni Tulfo, kung may dapat isa lang bilang state witness, iyon ay mga kongresista o opisyal na makakapaglantad ng mas malaking pangalan at mas malalim na koneksyon sa scam. Okay. Naniniwala ako sa mga expose ni na Mayor Magalong at Senator Ping Lacson. Well-researched ang kanila. Marami ang nakakausap nila, iba't ibang sektor, lalo na mga contractors. At ang lumalabas, tatlo yung players sa flood control anomaly na ito. Mga mambabatas na nakakakuha ng mas malaki sa kickback. Aabot ng mga 30 to 40%. Ang mga DPWH official nasa 15%, ang mga contractor nasa 50%. Mas maliliit ang napupunta yung kickbacks yung nawaldas na pera, mas kakaunti ang napupunta sa mga contractors, sa mga DPWH. Ang mas marami, mga mambabatas. So, ano ba ang regulasyon dyan sa state witness? Di ba yung least guilty? O sinong least guilty? Ayon kay Senator Marcoleta, nung siya pa yung chairman, naniniwala siya na ang mga least guilty ang mga contractors. Kasi ako, naniniwala ko, biktima lang din itong mga kontratista. No choice sila kundi sumunod sa sistema Kung ang playing field level ay yung patas, yung bidding sana is walang rigging, walang rig, yung talagang malinis. At ang isang kontratista manalo sa malinis na paraan, no need for him or her na magbigay ng kickbacks. Kasi malinis yung Kaya kung ako ang tatanungin, ang state witness, kung hindi man itong Diskaya, okay lang.
pwede yung ibang contractors. Kaya lang, so far, wala pa namang contractor na nagsasalita. Diskaya lang. DPWH, meron na. Hernandez, Alcantara, nagsalita na. Hindi sila pwede? Di hindi. Huwag lang kongresista. To me, sabi ng Senador Tulfo, anong sabi niya dito? Katangahan. To me, I'm sorry opinion ko lang ito, mas katangahan kung gagawing state witness ang mga kongresista. Kasi nga, according to Mayor Magalong, mas malaki yung napupunta sa kanila. So, ano bang punot dulo ng korupsyon na ito? Di ba nagsisimula sa budget insertion? Kung wala sanang budget insertion, walang pork barrel o whatever you call it, di walang ganyan. So, I don't know kung saan kanya-kanyang opinion tayo. I totally disagree itong pananaw ni Senator Erwin Tulfo. But anyway, kanya-kanya tayong kayo, ano bang masasabi nyo? Payag ba kayo na kongresista? Yung sabi ko stick to the plan, script, mamaya, merong isang kongresista na yan, pinaghihinalaan na baka state witness na siya. Anong hinala ni Atty. Guanzon? Romualdez, gagawin yung state witness? Sabi niya. Although, wala pa namang assurance. Yun lang ang speculation na gagawin siyang state witness. Okay, basa tayo sa mga ayon, people who reacted. 12,000 people who reacted. Tingnan nyo. 9,500 tumatawa, 2,000 ang galit, 589 lang ang nag-like. Sorry po, Senator Erwin Tulfo. Halos 99% hindi naniniwala sa iyo or galit sa iyo. 1% lang ang pabor sa iyong panukala o suggestion na gawing state witness ang mga congressman. Makinig naman kayo sa hinaing ng taong bayan. Okay. Tata, sabi niya, alangan kasabwat kayo, Eric Sylvester Tulfo. Huwag nyo na gawing tanga. Huwag nyo gawing tanga ang mga tao. Bobo ka rin. Yun. Des Serazanyak, as expected from the person who wants to bend the law. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo yero, mag-atop na siya. Patuloy ko na eh. Karon naman nagid sa pag-atop, so may nagid siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen. Dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So, kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan mangyapon usahay bagsak ang presyo. Say jud.
hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So,